at syempre JC, patuloy pa rin ang mga pag-uusapan natin, mga balitaan at impormasyon. Ngayon naman pag-uusapan natin itong Disbursement Acceleration Program o DAP na tinatawag. I'm sure ibang viewers natin, hindi talaga sila actually familiar dito dahil medyo bago nga ito sa pandinig nila. I'm sure kasi masyadong na-overpower ng mga pork barrel issue, di ba? Alam naman natin. So, ngayon para bigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan at mas mabigyan pa tayo ng linaw tungkol po sa DAP, makakasama po natin this morning ating very special guest, si Josh Duldulao, Governance Analyst. Good morning, Josh. Good morning, Josh. Good morning, Dayan. Good morning, JC. At good morning, boss. Ito, Josh, umpisa na natin. Ano ba talaga itong Disbursement Acceleration Program o tinatawag na DAP? So, itong Disbursement Acceleration Program ay isang pamamaraan ng paggamit ng pondo ng pamahalaan sa mabilis na pa. Kaya nga, acceleration eh. Kung matatanong natin, ano ba yung konteksto kung bakit na nagkaroon ng Disbursement Acceleration Program, noong 2011, nagkaroon kasi ng pagbagal ng paggamit ng pondo ng pamahalaan dahil sa mga transparency and accountability measures na ipinatupad ng Aquino administration. So dahil dyan, medyo bumagal yung paggugol, paggastos, bumagal din ang paglago ng ekonomiya, kaya kinakailangan ng stimulus package na tinatawag para doon lumago yung magkaroon ng economic growth o paglago ng ekonomiya. So ito, Josh, itong DAP or DAP, ito yung mga savings, tama ba? Na-accumulate na savings? Noong nangyaring fiscal year 2011. Ilan yan sa mga pinagmulan niyang DAP na yan. So yung savings mula sa episyenteng pag-google ng pamahalaang Aquino, nagkaroon ng savings. Ibig sabihin, yung dating daan na napapagawa ng 1 milyon kada 300 metro, sabi nga ng DPWH ni Secretary Singson, lumiit yan, naging 500,000, 600,000. So, iyan ay nagkaroon tuloy ng mga naiipon na savings na pag pinagsama-sama mo, malaki pa rin pala yung total. Kabuuan, yung total. Tapos galing din yan sa tinatawag na windfall revenue. So ito yung hindi inaasahan na mga kita ng government-owned and controlled corporations. At ikatlong pinagmulan yan ay yung mga pondo ng proyektong hinihinto ng pamahalaan dahil sa mga issue ng bidding, issue ng procurement, at yung mga unprogrammed funds na hindi na tinuloy noong 2010. So basically, sinusubukan niyang solusyonan yung underspending ng gobyerno. Bakit nga ba problema itong underspending o yung hindi nagagastos yung lahat ng pondong naka-allocate, Josh? Yung problema ng underspending, ayon nga dun sa ulat ng World Bank, ay dahil yan sa several bottlenecks o ito yung mga hadlang sa episyenteng paggastos, paggugol ng pondo ng pamahalaan. Halimbawa diyan yung tinatawag na absorptive capacity. Yung absorptive capacity na yan, yung ibig sabihin yan ay dahil sa mga sistema na inintroduce, dahil sa mga pagbabago sa proseso upang matiyak na ito ay transparent, ito ay accountable, o ibig sabihin responsable ang paggamit ng mga pondong ito, medyo bumagal yung sistema natin. Kumbaga nagkaroon ng adjustment, nag-adjust yung ating bureaucracia, nag-adjust yung ating pamahalaan dun sa mga measures to ensure that the spending is accountable and transparent. Pero Josh, ngayon, ano ba yung mga kasalukuyang proyekto o programa ang funded ng DAP? So kung babalikan natin yung DAP na yan, yung DAP kasi narinig natin panahon ng Administrasyong Aquino. So dati, medyo bago sa pandinig. Bago sa pandinig. Kaya nga tinatanong ng ating mamamayan, ano ba yung DAP na yan? Hindi ba yan PDAF? Pero nakikita naman natin na magkaiba. Yung difference, magkaiba yung DAP tsaka PDAF. Kita mo, pati ako nabubulol na sa F tsaka siguro sa P. bigyan mo lang ng konting for the benefit of our viewers, yung i-differentiate mo lang. Pinag-uusapan natin dito yung proyekto, di ba? So, tanong mo kanina, ano yung proyekto? So, ito yun. Ito rin yung kaibahan. Yung sa DAP kasi, kung ano yung proyekto na nakasulat o naipasa sa General Appropriations Act o yung budget, di ba? Tinatalakay sa Kongreso yan. Kung ano yung mga proyektong nandun, doon din napupunta yung mga DAP. Yung mga pondo sa DAP na tinatawag na realignment. Kaya nga sinasabi ko
nung mga nakaraan, hindi naman natin narinig yan. Ang naririnig natin, impoundment of savings. So, isang technical term na naman yan. Ibig sabihin lang nito, kung ano yung natira dun sa pondo, kung ano naman yung itinigil at may pondo pa, yung mga ghost employees na nakita. Kaya yun, impound. Ibig sabihin, kinukuha yun at dinadala sa ibang proyekto. Okay. So, realignment. So, impoundment, realignment. Ngayon, DAP ang tawag natin. So, napupunta yan sa mga proyekto na katulad ng mga housing, katulad ng rural electrification, katulad yan ng mga infrastructure projects sa rural communities. Yan. Pero yan, naka-line item sa budget. Itong PDAF, ito yung Special Purpose Fund. Na ito ay para sa mga ginawa para magkaroon ng proyektong pampaasenso, development projects, yung ating mga mambabatas. So ito, yung PDAF naman, walang line item. Menu ang meron sa kanila. Kumbaga, pwede sila mamili saan nila. So yan yung makikita natin basically, yung DAP nasa budget. PDAF, walang line item sa budget. So isa yan sa mga malaking diferensya. Parang naka-allocate na kaagad yung sa DAP. Hindi naman. Ibig sabihin lang nito, hindi ka umimbento ng proyekto. Kumbaga, yung As opposed sa PDAF, Na which PDAF. is proyekto ng kongresista. kongresista na maaaring magbago taon-taon. So itong DAP, pinagkakadiin ko, nasa budget yan. So dinagdagan mo lang yung paggamit dahil meron kang naitatabi di ba? Parang sa pangangasiwa mo sa iyong tahanan, kung meron kang naitatabi naman para maipagpa-repair ng iyong bahay, halimbawa, sumobra yung budget mo para sa pagkain, din o luho, ganyan, napunta sa pagpapagawa ng bahay. Ganun lang yon. Josh, kanina nasabi mo, ito nga sa PDAF, kunyari JC, pwede ghost project, pwede ka mag-invento ng kung anong proyekto. Pero dito ba sa DAP, sa anong paraan pwedeng maabuso ito? May yung tinatawag nating vulnerability to the fund is yung meron kasing 9%, 'di ba? Doon sa taya ng DBM, 91% doon line agencies yung gumugol, yung gumastos. Then 9% ay tumulong ang mga senador sa pag-identify ng proyekto. So anong halimbawa senador, mga legislators? Halimbawa nito, saan bang school building? Di ba? Ipapatayo. Saan bang daan ilalagay? So yun yung vulnerability. Kahit sa anumang pondo ng pamahalaan, kung mayroon kang discretion, lalo na kung ito'y makaka-apekto dun sa checks and balances ng gobyerno, yun na yung isang tinatawag na vulnerability o prone to abuse. Actually, Josh, nabanggit mo kanina, ginagamit ito dati as impoundment, realignment. So, ibig sabihin, ginagawa na rin ito nung mga nakaraang administration. Ngayon lang nagkaroon ng pangalan, kumbaga. Tunay, tama, Alright. tama. At bukod pa diyan, karagdagang impormasyon para sa atin, hindi lang Pilipinas ang gumagawa niya. Alright. In fact, the term itself, accelerated disbursement, has appeared in one economic report of Thailand. So, accelerating government disbursement. Di ba parang narinig na natin, Development Acceleration Program. At kinilala naman ito ng mga multilateral funding institutions tulad ng World Bank na talaga namang nakatulong sa paglago ng ekonomiya. Alright. Dahil nga, para masolusyonan ng underspending. Okay, siguro, Josh, Final message huling na lang. mensahe na lang, kung ano man yung tingin mo, no? Siguro tansya mo, no? At Dito sa syempre, DAP. siya na rin yung parang nag-represent sa mga kabataan. So kung ano yung pananaw mo Mga para yuppies, sa kanila. no? Para sa atin na mga mamamayan, syempre kailangan mapanuri pa rin tayo. Hindi naman porke narinig na ito ay masama, ito ay mabuti, ay basta-basta na lang natin paniniwalaan. So ito, lagi na lang naman na hamon natin ito especially dun sa mga young professionals na meron pang panahon para magbasa, andyan ang internet, andyan ang Google. Alamin natin yung alamin natin yung mga issue at ano ba talaga yung facts, yung katotohanan. Maging aware. Versus sa views or opinions. So bilang panghuli na lang siguro, tungkol naman sa issue ng DAP, ang DAP ay isang pamamaraan para maayos yung maging epesyente yung paggugol ng ating pamahalaan. Nakikita ito na taon-taon bumababa na yung DAP. Ibig sabihin,
bumababa na rin yung pangangailangan na i-accelerate yung disbursement dahil nakapag-adjust na yung mga ahensya ng gobyerno sa paggugol ng naayon sa sistemang pinatupad, yung mga pagbabagong pinatupad. Noong 2011, 85.73 billion ito. 2012, 50 billion ito. Mahigit. Ngayon sanang 2013, subalit pinatigil na raw ito, ay 15 billion na lang. So nakikita natin na mayroon naman pala na paraan para mawala yung pondo na to. Yun ay kung nakapag-adjust na tayo sa mga pagbabago, lalo na kung ipag-i-improve ng sistema natin. Kasi dati nga ay overpriced, no, yung projects. Tama yan, JC. Alright, so maraming salamat, Josh. Yan you so si much. Josh Duldulao, isang governance analyst. At syempre, Yapi, no, Oo. na Tinig ng kasama natin kabataan. ngayon. Tinig ng kabataan ngayong umaga.